hanggang ngayon na hindi pa rin nga umi-effective ang sabon na ginagamit mo para matanggal ang iyong melasma, pekas, yung mga tighawat mo, ay palitan mo na yan. Kailangan mo siyang i-upgrade. So gagamit lang tayo ng tatlong ingredients dito, baking soda, ginadgad na sabon, and yung ating gatas. So ito yung ating baking soda, yung ginadgad na sabon. So ang gamit ko dito yung Silka Papaya. So mas bet ko kasi yung ganung sabon. Pero kung gusto niyo yung mas maganda, mag-kojic. And then, itong ating gatas naman ay tinimpla ko lang siya. Bear brand yung gamit ko dyan. Tinimpla ko lang siya na 3 kutsara. Tapos, konting-konting gatas lang. So, yan, haluin lang natin. Una ko nilagay syempre yung ginanggad natin na sabon. And then, yung gatas naman, unti-unti natin ilalagay. Tapos, sunod na natin yung baking soda para mabilis matunaw. So, yan, unti-unti natin ilalagay yung gatas na tinimpla na kailangan natin makuha yung kinakailangang lapot na ating ginagawang solution. So, ayan. So, haluin lang natin siyang mabuti. So, matagal to kasi kinakailangan talaga na matunaw or maging smooth yung kumbaga yung ating sabon na ginagawin. So, yan. Halo ko lang talaga siya. Medyo masakit nga lang sa braso pero carry lang. So, yan. Ubos na nga yung ating gatas na tinimpla. So, yan. Ito yung consistency na kinakailangan natin para dito sa ating ginagawang mixture. Yan siya kalapot. So, para maganda yung kapit sa ating balat. So, tatry natin muna dito sa aking kamay. So, kung gagawa kayo ng mga ito, try nyo muna sa inyong mga kamay para kung mangating-ngati kayo, ay wag nyo nang ituloy. Ibig sabihin ay hindi pwede sa inyong mga balat. So, since ginagawa ko naman to morning and night, so hindi ko na nga lang siya inaraw-araw ngayon. Medyo tamad-tamad na ako, pero dati inaraw-araw ko yan. So, since wala naman ako naramdaman ulit na pangangati, ilagay na natin sa ating mukha. So, sobrang sarap lang sa pakiramdam habang pinapahid itong ganitong mixture kasi yung effect ng baking soda may pagka ini-scrub niya yung ating balat. So, yan. And then, syempre, kagandahan nito, yung gamit natin na sabon. Syempre, kung saan kayo effective na sabon, yun ang gamitin nyo. And then, yung gatas. O, diba? Makikita ninyo yung magandang resulta kung araw-araw yung gagawin and morning and night. So, ayan, i-scrub ko lang siya mula sa mukha natin hanggang dito sa ating leg para naman pantay yung iba ng mukha natin. Since wala naman akong melasma or something na ganun, pero tighawat. So, madaling matuyo yung tighawat pagka nilalagyan ko niyan. So, once na tumubuan ako ng tighawat, nilagyan ko nito, kinabukasan natutuyo na siya and wala na. Hanggang sa mawala na siya. And pwedeng-pwede din to sa mga singit-singit, sa mga siko-siko, yung mga tuhod-tuhod natin na gusto nating paputiin. So, effective itong pampableach. So, yan. Wala itong chemical, kaya magandang-maganda itong gawin para sa ating mga balat. So, makikita ninyo, yan. Nilagay ko na lang talaga siya dyan. So, kung hindi ko siya ibabalag, ay buong katawan na ating babalutan. So, ibababad lang to ng 10 to 15 minutes and then yan, na nagbanlaw na ako dito. So, makikita ninyo. So, yan. And mabango siya. Kapit na kapit yung amoy ng sabon and syempre yung ating gatas. So, para ka nag-scrub talaga dito kasi ang ganda ng pagkakaano ng ating baking soda. So, yun lang guys. Sana nasundan nyo yung pagkakasunod-sunod ng ating ginawang mixture. So, 3 ingredients lang yun. Mabilis lang yun. Kumbaga, so ulitin ko, pwedeng-pwede ito sa mga may itim natin na parte ng katawan. Alam niyo na kung saan yun. Kilikili, singit, tuhod, siko, ganyan. And syempre, pwedeng-pwede din sa mukha.